Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinagabihan, lahat sila ay nasa bahay ni Trisha. Buong maghapon naghanap si Lorene. Nilapitan nila ang lahat ng alam nilang kakilala nito. Pinuntahan lahat ng alam nilang pwede nitong puntahan. Pero hindi nila nakita si Trisha. Lumapit na sa mga pulis ang mga kamag-anak nito. Habang kinakabahan at nag-aalala, hindi man nila pinag-uusapan, ay alam ni Lorene, iisa lamang ang nasa isip nilang lahat, ang serial killer na hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis. Lalo na dagdagan ng kaba nila nang may dumating na NBI agent sa bahay ni Trisha para magtanong sa mga magulang nito at sa kanilang malalapit na mga kaibigan ni Trisha tungkol sa importante mga bagay na may kinalaman din sa naunang mga naging biktima ng killer. Lahat ng mga naging biktima, ilang araw na nawala bago nakita ang bangkay. Gustong malaman ng mga pulis kung may katulad sa sitwasyon ng naunang mga biktimang sitwasyon ni Trisha at kung nagpifit ang dalaga sa profile ng mga ito. Nag-iyakan na sila. Malapit ang edad ni Trisha sa mga naunang biktima. Para kasing iyon ang gustong-gusto ng killer na ito. Doon siya nahahay. May mga signs sa kanyang pambubugbog sa biktima na nagsasabing ang kanyang galit ay nasa nobyo nito. May mga pasa at sugat sa katawan na indikasyong matagal minamanmanan ang biktima bago dinukot. Mga parteng kung hindi madalas na hawak ay madalas halikan ng nobyo ng biktima sa publiko. Naroon ang matitinding marka ng pagpapahirap sa biktima. Iyong isang biktima, itinahi ang kamay sa cellphone at sa pisngi at tainga nito. At iyong isa, Sir, napatingin investigador kay Bernard. Mawalang galang na ho. Pwede hong huwag niyo na idetalye ang mga bagay na yan. Natatakot na ho ang mga kasama naming babae. Tumingin sa kanilang investigador. Sigurado siyang lahat sila ay namumutla na. Hindi na rin sila makapagsalita sa sobrang takot. Nagulat sila nang himatayan ng mommy ni Trisha. Agad na sinaklolohan nila ito. Nang maiayos ang matanda, tinawagan niya si Angelo. Kanina raw para ito bumiyahe at malapit na ito sa Maynila. Agad na niyakap ni Lorene si Angelo pagpasok nito sa pinto. Angelo, hindi pa rin ba siya nakikita ate? Umiiling siya. Hindi pa. Tumingin siya rito. Ni hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pagsasabi rito ng mga hinala ng mga otoridad. Ang mga lalaki ay nagsabi kay Angelo. Umiyak ang kapatid niya. Hindi ito mapalagay na naroon lamang ito sa bahay. Lumabas ito upang gumawa ng paraan para mahanap nila si Trisha. Nanawagan ito sa mga radyo. Naging laman din ng balita ng gabing iyon ang pagkidnap kay Trisha dahil na rin sa takot ng mga tao sa gumagalang serial killer na hindi pa rin nadadakip. Nanawagan ng mga magulang ni Trisha na kung mayroong mapapansin sa paligid na kahina-hinala, kung maaari ay itawag agad iyon sa mga pulis. Hindi pwede mangyari ito. Umiiyak na daing niya kay Bernard. Hindi pwede mangyari kay Trisha ang nangyari sa mga babaeng iyon. Sasabihin pa natin sa kanya na tayo niya. Hindi pa niya alam. Niyakap siya nito. Kayo na? Mahinang tanong ni Corina na narinig ang sinabi niya. Tumingin siya rito, saka tumango. Nakatingin sa kanila sina Jojo at Peachy, maging si Kent. Ngumiti rin si Angelo kahit naghihirap ang mga mata nito. Napaiyak ang mga babae at nagyakap sila. Umiyak na rin ang mga lalaki. Si Kent, na kahit dati pa'y mahiyain talaga magpakita ng ganoong klaseng emosyon, ay tumalikod at parang nanlulumong minasahe ang sentido nito. Nasaan na kaya si Trisha? Hindi nagtagal ay nagpaalam sila para umuwi at sandaling magpahinga. Nangako sila sa pamilya ni Trisha na babalik kinabukasan para muling maghanap. Agad na nagtungo si Lorene sa ospital kung saan dinala si Trisha ng mga sumaklolo rito. Na makatanggap sila ng balita na nakita na si Trisha, hindi sila nag-aksaya ng panahon. Ayon sa doktor, pinatulog si Trisha ng dumukot dito. Kung ano man daw ang balak dito ng kidnapper ay hindi natuloy at nakita ito nakahandusin sa gilid ng daan ng mga nakatagpo rito. Doon daw ito iniwan ng isang sasakyan. So far, walang nakitang indikasyon ang mga doktor na naghahasa ito. Pero mayroon itong mga pasa sa ilang parte ng katawan, katulad sa mga naging biktima ng serial killer. Umiyak si Trisha na makita sila.
Niyakap agad ito ni Angelo. Nang mahimasmasan silang lahat, ay ikinuwento nito ang naalala nito sa nangyari. Batid nito ang serial killer ang dumukot dito. Nakagapos ito at nakapiring ang mga mata nang bumalik ang malay nito. Kinakausap daw ito ng serial killer sa salitang Ilonggo. Pero duda raw si Trisha kung alam ng serial killer na gising na ito. Minsan akong kausap niya, minsan ang sarili niya, minsan Tagalog ang salita niya, minsan Ilonggo. Meron siyang gamit na kung ano sa bibig niya, kaya parang robotic ang boses niya. Pero kahit ganoon, pakiramdam ko, kilala ko siya. Meron kasi ako mga narinig sa kanya sa Ilonggo tungkol sa mga sinabi ko o ginawa ko na nasa malapit lang siya, kaya narinig niya ako. May ginawa ako sa office na alam niya. Paano mo naman nalaman ang mga sinabi niya noong nag-Ilonggo siya? Tanong ni Corina dito. Nahihiya itong tumingin kay Angelo. Ilonggo kasi ang first boyfriend ko. Noong high school pa ako, halos 3 taon din kami noon. May mga natutuhan akong salita sa kanya na naaalala ko pa rin hanggang ngayon, kaya naunawaan ko ibang sinabi ng dumukot sa akin. Tumingin ito sa kanya kapag kuwan. Lorin, huwag kang lalayo. Huwag kang magpapalipas ng oras na wala kang kasama. O kaya wala sa tabi mo si Bernard. Ikaw talagang gusto niyang kidnapin eh. Matagal na niyang hinihintay na maging kayo ni Bernard. Sa sobrang tagal niya raw na nagpakipot sa isa't isa, mas masarap kang pahirapan dahil mas mahihirapan si Bernard. Kaso, ako nga ang una na in love bago kayo at akong inuna niya habang naghihintay pa siya sa inyong dalawa. Kilala natin siya. Siguradong taga-office siya. Member ng teams natin. O kaya nagpupunta rin siya sa mga pinupuntahan natin. Sana naintindihan ko lahat ng mga salitang sinabi niya sa Ilonggo para mas nakilala ko siya. Nanigas siya. Niyakap siya ni Bernard na namumutla rin. Pagkatapos niyon, sila naman ay inimbestigahan ng NBI. Wala kina Lorin ang serial killer, pero walang reklamo sa mailalim sila magkakaibigan sa investigasyon para makatulong. Hindi lamang ang tungkol sa kanilang tinanong ng mga investigador, kundi ang naalala nila sa lahat ng mga pagkakataon na kasama nila si Trisha mula noong nagsimulang pumatay ang serial killer. In light of what Trisha had said, mas matagal ang naging pagtatanong kina Lorin at Bernard. Nang hapong iyon, pagod na pagod silang umuwi, pero hindi pumayag si Bernard na sa unit niya siya umuwi. Maging si Angelo ay hindi rin pumayag na doon siya tumuloy. Habang hindi pa nahuhuli ang serial killer, sa unit ni Bernard sila mananatili. Natatakot siya para magreklamo pa. Kumuha lang siya ng mga toiletries at mga damit sa unit niya at pumanhik na sa unit ni Bernard. Doon sila tahimik na naghapunan bago muling umalis si Angelo. Sa ospital ito magpapalipas ng gabi. Ate, huwag kang aalis sa tabi ni Kuya Bernard ha. Ipangako mo. Bilin nito sa kanya. Oo naman. Ano ka ba? Niyakap siya nito pagkatapos ay ibinili naman siya nito kay Bernard. Huwag kang mag-alala. Maghihigpit ang security dito sa condo. Nasabihan na sila at may magmamanmang pulis sa ibaba. Babantayan kami. Kaya secure dito ang ate mo. Umamatay muna ako bago may ibang makalapit sa kanya. Pangako ni Bernard. Niyakap siya ni Bernard nang mahigpit na makaalis na si Angelo. Noon lang niya na-realize na nanginginig siya sa takot. Imagine, nakakasama natin ang killer at inoobserbahan niya tayo nang hindi natin nalalaman. Nasambit niya. Mabuti na lang pala at nagpakiputan pa tayo. Kung hindi, lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Hindi ako papayag na may mangyari sa iyo. Anito, tumingala siya rito at hinaplos ang pisngi nito. Yumuko naman ito at siniel siya ng halik sa mga labi. Mainit at puno ng damdamin ang halik na iyon. They clung to each other, blazing. Binuhat siya nito habang magkahinang pa rin ang mga labi nila at inhiga siya sa sofa. Walang sandali na nalayo ang katawan nito sa kanya. She began to touch him as he touched her. Mabilis na kumilos ang kanilang mga kamay upang kalasin ang botones ng kanilang mga damit. Bumalik ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Napatitig siya rito. Nasa mukha nito ang pagnanasang nararamdaman din niya sa kanyang kaibuturan. Love me, Bernard. Lalo nag-igting ang pagnanasa sa mga mata nito. I want to. Matagal na. Daing nito. I love you, sabi niya. Hinalikan siya nito pero sandali lang. Magpakasal na tayo. Natigilan siya. Pasuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Pakakasalan naman kita. Bakit pagtatagalin pa natin? Kapag nagsimula tayo nito, gugustuhin ko nang gawin ito araw-araw. Kaya mabuti pa magpakasal na tayo agad.
Hindi na kita papayagan tumira hiwalay sa akin. Gusto ko nakikita ka sa pagising ko sa umaga. Iyong yakap kita bago man ako makamulat ng mga mata. At ikaw ang huli kong makikita bago ako matulog. Kaya magpakasal na tayo, Lorene, please. Magpakasal ka na sa akin as soon as possible. Mahal na mahal kita. Oo, napakurap ito. Hindi agad nakapagsalita. Oh, pumayag na ako. Bakit para ka na estatwa dyan? Unti-unti itong ngumiti. Pagkatapos ay tumawa bago muling inangkin ang kanyang mga labi sa isang mapusok na halik. Tuluyan na nitong hinubad ang damit sa kanyang katawan. Pinangko siya nito, tinala sa kwarto nito. Kapwa habol ni Lorene at Bernard ang kanilang hininga pagkatapos ng mainit na sandaling pinagsaluhan nila. Hinihingal na nagyakap sila. Kinuha ni Bernard ang kumot at ikinumot iyon sa kanila. Muli siya nitong niyakap at magtagal na hinalikan ang kanyang mga labi. I'm so happy, sabi nito. Masaya ka ba? Nakasubsob sa dibdib nito na tumango siya. Hindi niya mapigilan na mapangiti. Hindi ka nasaktan? Nag-aalalang tanong nito. Sandaling-sandali lang. Tumingala siya rito. Masakit na masarap. Weird, iyong klase ng sakit na ayokong tumigil. Hinalikan nito ang dulo ng kanyang ilong. Hinapit siya nito palapit sa katawan nito. Pumikit ito. Imagine kung gaano katagal kong pinangarap ito, na mayakap ka ng ganito, na makasama kita ng ganito. Nagmulat ito ng mga mata nakangiti. At ngayon, wala nang lahat ng takot ko na baka hindi na ito mangyari kahit kailan. Narito ka na, nagmamahalan tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Muli siya nitong hinilikan at ang halik na iyon ay muling bumuhay sa alab ng kanilang mga damdamin. Mas mabagal ang sunod nilang pagniniig. Mas masuyo iyon. Ninamnam nilang bawat sandali. Nang matapos iyon, pareho sila nakatulog dahil sa pagod. Yakap pa rin siya ni Bernard nang mamalayan niya may nagdikit na kung anong malamig sa tela sa kanyang ilong at bibig. Naalimpungatan siya dahil sa diin niyon, pero bago pa siya makakilos, iniwala na siya ng malay. Nang bumalik ang malay niya, nakatali na siya sa kama at may panyo nakatali sa bibig niya. Wala si Bernard sa kanyang tabi. Natatakot na agad hinanap niya ito. Nakita niya ito sa isang silya. Nakatali ang mga kamay at paa. Tulad niya, nakatakip din ang bibig nito. Wala itong malay. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon. Hindi siya makapaniwala na makita ang taong pumasok doon. Si Kent, isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Kent ang serial killer. Unti-unti nagkamali si Bernard. Nalaman niya nakatali siya nang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Dumilit siya at nakita niya ang lalaki nakatayo patalikod sa direksyon niya. Nakaharap ito sa naroroong kama. Nakaharangan nito si Lorene pero nakita niya agad na nakatali ang mga kamay ng kanyang nobya sa dalawang poste sa ulunan ng kama. Muntik na siya makagawa ng ingay na makita niya ang namumutlang mukha ni Lorene at ang panyo nakatali sa bibig nito. Ipinagpasalamat niya may kumot na nakatakip sa katawan nito. Nagpatuloy siya sa pagkukunwaring wala pa ring malay at kinontrol niya ang kanyang paghinga habang dahan-dahang inaalam kung gaano kahigpit ng pagkakatali sa kanya. Alam niya makakatulong kung hindi mamamalayan ng dumukot sa kanila na gising na siya. Pinilit niya maging kalmado kahit nangangatal sa galit ang mga kalamnan niya. Sinong dumukot sa kanila? Sinong walang hiyang lapastangang ito? Tumagilid ito at ganoon na lang ang gulat niya nang makilalang profile nito. Si Kent. Nakatingin kay Lorene si Kent. Tatanggalin ko ang tali sa bibig mo pero mangako kang hindi ka sisigaw. Kapag sumigaw ka, patay si Bernard. Napalunok siya, saka tumango. Lumigid ito sa kama at lumapit sa kanya. Pagkatapos, kinalag ang panyo na nakatali sa kanyang bibig. Takot na takot siya. Ah, nangangatal ka. Natatakot ka? Huwag kang mag-alala. Hindi kita masyadong pahihirapan. Kaunting-kaunti lang ang mararamdaman mong sakit. Pasalamat ka, hindi ka nag-iisa. Narito si Bernard. Bakit mo ginagawa ito? Sandali itong tumigil at kumunot ang noo. Hindi ko alam. Gusto kong maramdaman kung paano makadama. Blanko ang mukha nito. Tumingin ito sa kanya. Manhid ako. Pinaka-curious ako sa damdamin ng pag-ibig. Bakit kayo nagpapakatanganang dahil sa pagmamahal? Bakit may mga nagpapakipot? Bakit may mga nagpakasakripisyo? Bakit may nagpapakatanga? Bakit may nagsasaya? Mahal mo yung tao. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit halatang halata na hindi pa agad magsama?
Nauunawaan kong ibang aspeto, yung sinasabing may rason, pero hindi ko pa rin kayo maintindihan. Hindi ko maramdaman. Hindi niya ito maintindihan. Anong pinagsasasabi nito? Pero di ba nagmahal ka na? Di ba torpe ka lang at ngumiti ito? Sinasakyan ko lang kayo. Hindi iyon totoo. Gusto ko lang maniwala kayo normal din ako kagaya ninyo, Bernard. Tigilan mo na yan. Matibay ang mga taling yan. Hindi ka makakawala. Pumihit ito paharap kay Bernard. Napatingin din siya sa kasintahan. Nagkamalay na pala ito. Galit na galit ang mga mata nito habang nakatingin kay Kent. Yan, see? Emotion. Lumapit si Kent kay Bernard at itinuro nito sa kanya mga mata ni Bernard. Nakikita mo to? Ito ang nakikita ko sa mga mata ng nobyo kapag nakita ang kanilang mga minamahal. Ah, minahal pala. Ito, kahit papaano, halos nai-imagine ko dahil may logic ito. Galit. At wala pa ako nakikilalang lalaking sobrang protective sa minamahal kundi ikaw, Bernard. Sabi ni Kent dito. Paano ko ba sasabihin iyon? Pasensya ka na. Hindi ko kayang pigilin ang sarili ko mag-eksperimento. Matagal kong pinaghandaan ito. Noong lumipat dito si Lorene, akala ko matutuloy na. Pero kahit magkasama na kayo sa bahay, ang tagal pa rin bago kayo umamin sa isa't isa. Hanga ako sa kontrol niyo sa inyong mga sarili. Noong in-encourage ko si Sir Marvin na ligawan si Lorene, nakapagtiis ka pa rin. Handang-handa na ako noon. May mga kopya na ako ng mga susi sa van mo, dito sa unit mo, kahit sa unit ni Lorene. Kulang na lang ay sandali na malaman kung kayo na at kikilos na ako. Bakit si Trisha? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Pampalipas ng oras, ngumiti ito pero blanko pa rin ang mga mata nito. Walang damdamin. Naiinip na ako. Iyong mga una kong biktima, nagpa-practice lang ako sa kanila. Practice makes perfect, hindi ba? Kayo talagang dalawang pinaghahandaan ko. Pero na-in-love kasi si Trisha. Ibang klase siyang eksperimento. Malayo ang mahal niya pero para siyang walang isip na hindi malimut-limutan kahit nasa trabaho. Gusto kong malaman kung paano siya mahirapan at gusto kong ma-imagine kung anong mararamdaman ng kanyang nobyo sa malayo kung nakikita nito ang ginagawa ko. Tumingin ulit ito kay Bernard. Pero nang malaman kong kaninang kayo na, halos hindi ako makapaghintay na mahawakan na kayong dalawa. Kaya pinakawalan ko na agad si Trisha. Tutal, hindi pa niya kayo nakikita. Hindi pa niya naririnig ang tunay kong boses noong sisimulan ko na sana ang gagawin ko sa kanya. Pasalamat siya't kaibigan niya ako. Kinailangan ko siyang iwan para magkunwari naghahanap at nag-aalala sa tabi ng kanyang pamilya at iba pang mga kaibigan. Baka mapaghinalaan ako. Swerte naman, kung hindi ko yun ginawa, hindi ko sana malalaman agad na kayo na. Tamang-tama ang pagkakataon. Abalang-abala pa mga pulis sa pagsunod sa mga leads na ipinain ko sa kanila. Habang abala pang lahat, narito tayo, nagsasaya. Kaunting oras lang naman. Pagdating ng umaga, wala na ako rito. At wala na rin makakakilala sa akin dahil mawawala na akong parang bula gaya ng dati. Aalis na ako ng Maynila. Unti-unti itong lumipat sa kinaroroonan niya. Nagpumiglas si Bernard Cecilia kung saan ito nakatali pero natumba lamang iyon. Hinawakan ni Kent ng may gloves ang mga kamay niya, ang sinturon ng pantalon ni Bernard. Kinalag iyon at hinila. Iniangat nito iyon at akmang ipapalo sa kanya nang biglang may sumigaw mula sa labas ng pinto ng kwarto. Freeze! Huwag kang gagalaw, kundi sabog ang bungo mo. Nakapikit siya noon. Hinihintay ang pagbagsak ng sinturon sa kanya. Bigla siya nagmulat at tingin sa pinto. Naroon ang mga pulis at NBI agents na kausap nila na nagdaang gabi sa bahay ni Trisha. Nakatutok ang mga baril ng mga ito kay Kent. Nang kumilos si Kent upang kunin ang bag nito, agad din pumutok ang mga baril. Dugo ang bumagsak ito sa sahig. Sina Trisha at Angelo ang dahilan kaya nailigtas ang buhay ni Lorene at Bernard. Nag-uusap umano ang dalawa noong gabi nagbabantay kay Trisha si Angelo at nagtataka si Trisha kung bakit ito pinakawala ng serial killer na hindi napapatay. Naalala naman ni Angelo na sabihin dito na inamin na nila ni Bernard sa barkadang relasyon nila habang umiiyak siya dahil hindi pa nakikita si Trisha. Nang puntahan ng mga pulis ang bawat bahay ng isa sa mga kaibigan nila na nakarinig sa pag-amin nila ni Bernard, si Kent lang hindi natagpuan ng mga pulis sa bahay nito. Kinabahan si Angelo at agad na sinabi nitong hinala nito.
Iyon ang dahilan kaya nagtungo mga pulis sa condo unit ni Bernard at doon nga nahuli si Kent. Sa investigasyon ng mga pulis, nalaman ng mga ito kung paano nakapasok sa condo building si Kent nang hindi nakita ng guard. Nagtago ito sa likod ng sasakyan ni Bernard at naghintay ng pagkakataong lumabas para umakyat sa unit at pumasok sa pinto gamit ang duplicate key nito. Nasa ospital si Kent, agaw buhay, ngunit biniwian din ito ng buhay dahil sa tama ng mga baril bago magtanghali. Sa pagkalat na larawan nito sa mga balita sa TV, yung mga impormasyon na kalap ang mga pulis tungkol dito. Hindi Kent ang tunay nitong pangalan. Mas bata ito kaysa sa edad na nakasaad sa peke mga dokumento nito sa trabaho. Hindi rin ito Ilonggo, pero isa iyon sa mga wika na tutuhan nito. Isa itong savant. Highly skilled ito sa pagkopya sa maraming personalidad habang wala itong sariling personalidad. Ang tunay na pagkatao nito ayon sa mga nakakakilala rito ay laging blanko, walang emosyon at ang itinutugon sa mga tanong ay iyong mga narinig nito sa ibang tao sa paligid nito. Habang lumalaki si Kent, nagagawa nito makipag-interact sa paggaya pa rin sa interaction ng mga ibang tao. Gamit, maging ang tamang punto at wika nito. Pati boses nito ay nagbabago din. Minsan, kahit ang pangalan ng ginagaya ay ginagamit nito. Ayon sa mga psychiatrist nito, nagpakita ito ng interes sa fairy tales. Naging frustration nito iyon dahil hindi nito naunawaan ang lohika ng mga kwentong iyon. Dahil sa mga krimen na gawa nito sa Kamaynilaan, nabuksan din ang iba pang mga krimen na ganap sa mga lugar kung saan ito sandaling tumira mula nang mamatay ang mga magulang nito sa isang car accident. Bigla na lang ito nawala sa probinsya ng mga ito sa Davao mula noon. Ang aksidente ay muling inimbestigahan ng mga pulis sa hinalang baka may kinalaman din doon ang lalaki. Kennedy Balbacal iyon ang tunay na pangalan nito. Nagpatuloy ang buhay para kina Lorene at Bernard. Sinubukan nilang kalimutan na si Kent at ang nakaraan. Sa wakas, nagbuntis si Peachy at celebration party para rito ang una naganap pagkatapos ng hindi maganda nangyari. Ang sumunod na okasyon ay ang engagement party ni Lorene at Bernard. Nagdesisyon silang bumalik na dalawa sa Baguio. Gusto ng pamahalaan ni Bernard ang hotel habang balak naman niya magbukas ng gift shop at magnegosyo. Kasosyo niya si Trisha na magre-resign na rin dahil balak na nito at ni Angelo na magpakasal sa susunod na taon. Mauunang kasal nila ni Bernard sa June. Si Angela ang titira sa kanyang unit. Gusto nito mag-apply ng trabaho sa Maynila pagka-graduate nito ng kolehiyo. Tuwang-tuwa si Tita Maribel at Venice. Ano man ang kanyang alinlangan na baka may natitira pang damdamin ng kapatid niya para kay Bernard, inawala na makita niya ang relief nito nang malamang magkasintahan na sila ni Bernard. Ako pa nga nag-aalala na dahil nga naging kami dati, baka mapala yung loob mo sa posibilidad na pwede maging kayo. Baka sa halip na naging kayo, ako pa ang maging sagabal sa inyo. Mahal na mahal ka ng best friend mo, Lorene. Ako naman, hintay lang ng hintay na dumating ang panahon nyo. Salamat naman at tapos ng paghihintay ko. Isa si Venice sa punong abala sa paghahanda para sa kasal nila ni Bernard. Katulong ni Tita Maribel. Ngayong wala nang maaari makasagabas sa kanila, maligaya sila. Parang pinagtiyak na sa sandali ng kanilang pagpapakasal, inakahanda na ang lahat. Wala na silang mahihiling pa. Salamat mga ka-felicidad sa pakikinig sa ating kwento. Sa uulitin, God bless! Shoutout po kina Nuraini Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!